Di na nakapagpigil si dating si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Dahil mga kababayan ko sa wakas ay nagsalita na matapos magpadala ni House Speaker Bogie D ng sulat kay Ko na kung saan ay pinauuwi na siya sa Pilipinas anumang oras mula ngayon mga kababayan ko. At sa mga mainit na balitang ito mga kababayan, panoorin niyo po ang video na ito dahil sa mga sinabi ni Ako Bicol Party List Saldico mga kababayan ko ay meron siyang nais sabihin sa taong bayan. Anong ito mga kababayan ko? Pero bago ang lahat, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. At mag-iwan ka na rin ng komento sa baba mga kababayan. Ito ang mainit na balita. Kasabay ng pagtanggi sa mga ibinato sa kanyang alegasyon kaugnay ng flood control projects. Tiniyak ni Congressman Saldico na babalik siya sa Pilipinas para sumagot sa anyay tamang forum. Binigyan siya ng hanggang Lunes ng House Speaker para umuwi. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Wait, where is the right forum? Congressman Saldico, the right forum is in the hearing. Kasi doon ka nadadawit. No? Doon ka nadadawit. Actually, gusto nga kitang umuwi eh. Kasi bakit? Mga kababayan ko, kapag umuwi to si Saldico, marami itong ibubukayo. Marami itong ibubukayong tao. At pupusta ako dito, hindi lang si Martin Romualdez ang kaya niyang sabihin dito. Totoo mga kababayan ko. Hindi lang si Romualdez. Tuloy. Sa sulat ni Ako Bicol Party List Representative Saldico kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at ngiti kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang uminit ang issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika. Ayan ang pinakamatindi dito, mga kababayan. Ay nako, mga kababayan ko. This is the worst na makikita ninyo to. Bakit? Kung nasabing worst. Nakakatakot po ito. Mga kapatid. Kasi kahit sino naman, if I am Saldico mga kababayan ko, kung nasa kalagayan ako ni Saldico, matatakot ako because galit ang Pilipino eh. Lahat eh. Pero kung ako kay Saldico, kung talagang matapang to, uuwi ka ng Pilipinas. At pag umuwi ka ng Pilipinas, sagutin mo yung mga itatanong sa'yo. Kasi hanggat hindi ka umuwi sa Pilipinas, hindi pa rin masasagot yung mga katanungan ng taong bayan kung nasaan ang pera ng taong bayan. Nasa iyo nga ba? O nakay ganito nga ba? Mga kababayan ko, harapin mo yung problema, wag mong takasan. 'Di ba? Tinira ka, kinarakter assassination kasi sunod-sunod niya na. Hindi ang taong bayan na hindi lang dahil dinadawit ka ng mga witness na nagsasalita ngayon. Yun. Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na. Sa kanyang sulat, iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Sagaa. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ng Senado at Kamara at bicameral report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Ayan, malalaman natin ang meaning ng CZ. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Saldico ang ibig sabihin ng ZC, kundi Zamboanga City. Okay. Pati ang alegasyong pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, pinabulaanan niya. Ayan na.
Umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. I think mabibigay naman ng government natin na mabigyan ka ng protection eh. But the question is, are you ready to expose those people na napagbagsakan mo nito? Alam mo si Saldi ko pag umuwi ito, malaki ang maitutulong to sa investigasyon eh. Ito yung magdidiin sa mga tao na involved dito. Ito yung magdidiin eh. Na siya yung magka-character assassinate talaga. Tunay doon sa mga taong involved doon. Kasi hangga't hindi nagsasalita si Saldi ko, hindi malilinis ang pangalan ni Martin Romualdez. Hindi rin malilinis ang mga pangalan nila Joel Villanueva, hindi malilinis siya hangga't hindi siya umuuwi. Mga kababayan ko, ang kailangan lang dito may pagkooperasyon sa gobyerno. May hanggang September 29 si Representative Elizalde Co na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Co sa magiging tebes to mga kababayan. Disciplinary at legal actions. Sabi pa ni D, hindi naman prejudgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum. Correct. Tiniyak pa Yun. ng Speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya. Ayan. Sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Ko, sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Nako. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Nako po. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senadong kumilos dito. Para sa Tama naman. Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ako lang. Kung ako tatanungin ninyo. Maganda nang umuwi si Saldi ko eh. For me, the right forum is hindi sa korte na simple. Alam mo saan ka winasak, Saldi? Sa mundo ng SOCMED, sa mundo ng mainstream, sa mata ng taong bayan. Saan ka dapat umarap? Sa mainstream, sa social media, sa hindi na para pagtakpan pa. Kung may kinalaman ka, umaming ka, sabihin mo sino pa mga kasama mo, sino pa mga tumatanggap, and we are ready for that. Yan po ang pinakakailangan namin ngayon. Yung magdidiin, mga kababayan ko, sa kanila. Mga kapatid. But anyway, mga kababayan ko, this is a short live stream na sinabi ko nga sa inyo yan. Maraming salamat po. Naka 1 hour na tayo. May susunod pa po sa akin, mga kababayan. Kaya dapat alert tayo. But anyway, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na lalabas natin. Please comment down below sa baba kung ikaw ba ay may gusto sabihin at huwag mo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para pag nag-live ako, updated ka na.